Si Nathan na siguro ang isa sa mga pinakamalakas na marksman sa gold lane ngayon. Kaya niya makipag 1v1 sa dalawa. Ayan, tingnan nyo mabuti yung Kufra, sinuzone out ako. At yung Nana, napakasakit pero ma-outplayed natin yan. 1v1 sa tatlo na dahil nandito na si Guinevere. Pero sila ang mabubura. Ganun kasakit si Nathan ngayon. May TP pa sa mukha. Ilista mo na, monster kill na yan. Very good. Minsan nga, tumatakbo na lang sila. Tingnan nyo si Hanabi, hindi na sumubok lumaban. Basta pagdating sa gold lane, si Nathan talaga ang the best para sa akin sa panahon ngayon. Tingnan nyo mabuti, walang magawa si Hanabi. Sobrang dominante rin kasi talaga ni Nathan kapag meron siyang ulti tapos inspire combo. Grabe talaga, mabilis talaga mabubura si Hanabi dyan. Kahit may tore pa si Hayabusa, tingnan nyo naman yung gagawin ko dito. Kahit may tore ka pa, partida. Ayan, wala siya magawa dito. Ma-outplayed natin yan siya. Ganun kalakas si Nathan. Ngayon, pati si Guinevere, hindi rin tayo kayang i-take down. Very good. Hello class, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano ko ginamit si Nathan sa game na to. Nagbabalik si Nathan sa meta ngayon at sobrang lakas niya. Kaya dapat masubukan nyo gamitin si Nathan at pag-aralan nyo siya gamitin. Hindi naman ako sobrang galing, hindi rin sobrang lakas, kaya kung may mga pagkakamali at pagkukulang ako dito sa video, pakilagay sa comment section at babasahin ko. Shoutout kay Coach Renato na kasama ko sa game na to. Upang magamit natin ng tama ang isang hero, dapat nauunawaan natin yung mga skills na meron siya. Ang passive ni Nathan ay tinatawag na Theory of Everything, kung saan kapag tumatama yung skills ni Nathan or yung reverse clone niya, kapag tumama ito, nagkakaroon ng stack at yung stack na yon ay magbibigay sa kanya ng movement speed and attack speed. Ang first skill ni Nathan ay tinatawag na superposition, kung saan binabato niya sa straight line. Iyan, tingnan nyo. At kapag binato ka niyan, syempre masakit yan, katulad ng ginawa sa'yo ng ex mo. Ang second skill naman ni Nathan ay tinatawag na interference, kung saan tinutulak ni Nathan yung kalaban na matatamaan. Katulad rin to ng ginawa niya sa'yo, dahil ayaw na niya sa'yo, pinagtulakan ka na niya sa iba, hindi ka na niya mahal at lalong hindi ka na niya gusto makita, kaya tinulak ka niya papalayo. Ang ultimate naman ni Nathan ay tinatawag na entropy, kung saan nagsasamon siya o naglalabas siya ng reverse clone, at yung reverse clone na yan umaatake rin at ginagaya yung galaw niya. Kapag magsiskill siya, mag-basic attack siya, gagalaw siya pa kanan, pa kaliwa, ginagaya ng reverse clone. At pwede kang lumipat ng pwesto dun sa reverse clone mo, panakas o panlapit sa kalaban. Meron akong tatlong set of build para kay Nathan at lahat to okay naman, lahat maganda. Yung una ay yung build ko sa game na to. Hybrid yan at counter build lang yan sa kayang ibigay ng kalaban. Ang pangalawa naman, pure damage build, at yung pangatlo naman ay play safe build. Depende sa gameplay nyo at sa ugali nyo kung paano kayo maglaro sa gold lane, makakatulong ang mga build na yan. Ang emblem na gamit ko kay Nathan sa game na to ay mage emblem na may Thrill, Tenacity, and Quantum Charge. Early game sa gold lane, mag last hit lang muna kayo. Gamitin nyo yung first skill ni Nathan para maka last hit ng minions. Kasi kapag nala-last hit nyo yan, mas malaki yung gold na makukuha nyo. At wag muna kayo palag ng palag, maliban na lang kapag may kasama kayo. Dahil nandyan yung Harit na kasama natin, pumalag tayo. Dito may idea na talaga ako bakit ang tapang ni Hanabi. Kasi nandyan pala sa gilid yung Kufra. Tinatansya ko lang din yung pagpalag ko kasi alam ko naman na posibleng may dalaw, pero dito uuwi na sana ko, kaso nandyan yung Kufra biglang tumalon. Sinusubukan ko naman makatakas pero hindi available yung inspire natin at wala pa tayong ultimate. Kapag may inspire tayo, masusustain natin yung ma-outplayed natin yung Kufra. Nakalamang sa akin ng konti si Hanabi dahil ang dami niya nakuha nung nawala ako. Pero dahil babagsak si Hanabi sa kamay ni Coach Renato na Harit, ako naman ang babawi ngayon. Pupudpurin ko ang tore niya. Na kapag may pagkakataon kayo kumuha ng mga gold plate sa torre sa early game, kunin nyo. Huwag rin kayo manghinayang gamitin yung ultimate ni Nathan dahil mabilis lang ang cooldown yan. Ang first item na bubuuin natin ay Feather of Heaven dahil may attack speed ito at magic damage at napakaraming attributes na kailangan ni Nathan na nagmumula sa Feather of Heaven. Bumagsak na tayo papuntang Heaven na. Yung Kufra ng kalaban, ayaw talaga ako tantanan. Itutok nyo yung ultimate ni Nathan
kalaban papalayo para pwede nyo itong gamitin panakas. Ito, may natutunan ako dito sa pagkakamali ko. Ayan, lumaban ako na wala akong ultimate at wala rin akong inspire, kaya hindi ko talaga kinaya. Dapat wag kayong papalag kapag wala kayong ulti at wala kayong inspire. Pero ganito ang mangyayari kung meron tayong ultimate at inspire. Lumipat ako dun sa reverse clone ko at may inspire pa ako at hindi talaga mananalo si Hanabi pag kumpleto tayo sa ultimate at inspire. Kapag pinupush ko yung tore ng kalaban, ginagamit ko talaga yung ultimate ko at tinututo ko sa malayo para pwede ako mag-out anytime na may kalaban na dumating. Ayan, 'di ba? Ginagamit ko pang out yung ultimate ni Nathan at hindi ko ito tinitipid kasi mabilis lang naman yung cooldown. Dahil nakita ko yung tank at core ng kalaban sa kabilang side ng mapa, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa para labanan si Hanabi ng 1v1 at wala siyang magagawa. Basagin nyo rin yung tore kapag walang kalaban, hindi yung kung ano-ano pa pinagagawa nyo, di ba? Tapos kunin nyo yung alimango kapag meron kasi may gold yan at syempre makakalamang kayo sa item kapag lamang kayo sa gold. Nakita ko na naman si best friend Hanabi kaya agad ko siyang nilapitan pero hinihintay ko muna yung inspire ko bago ko talaga ituloy yung laban. Ayan, 'di ba? Ganun lang kapag may inspire at ultimate tayo, basic lang yung kalaban. At dahil may golden staff na tayo, mabilis na umatake si Nathan at mas grabe yung damage nito. Magpupush sana ako dito kaso nga lang apat pala nandito. Wala talaga tayong takas dito kahit gusto ko pa sana pumalag kaso wala rin inspire. Nagkaroon ng bakbakan dito kung saan kami ay naging dihado. Nakuha pa ng kalaban yung Lord. Pero mabuti na lang ako ay nakatakas. Hindi pala ako tumakas. Ako ay bahagyang umatras para mag-reposition dahil unstoppable na yung Sun at inuubos sa yung kalaban. Kinakailangan ko siyang tulungan. Tumatakbo si Nana at syempre kinakailangan natin habulin. Hindi tatama yung second skill ko at syempre makukuha natin si Nana. Apat yung bagsak sa kalaban, dalawa sa amin, mayroon silang Lord at kinakailangan namin depensahan itong Lord. Kinuha ko muna tong red buff ng kalaban, yung pulang red buff nila para mas lalong masakit yung damage ko. Makakabuo na rin tayo ng Wind of Nature. Napakaganda pang kontra sa Hayabusa at Hanabi. Tignan nyo dito, magagamit kagad natin yung Wind of Nature at si Hayabusa ay mabubura. Mabuti na lang din at hindi tayo tinamaan ni Guinevere kaya tayo ay makakaligtas at makakatakas. Nagpakita na naman sa akin ang aking best friend na si Hanabi at hindi siya makakapalag dito. Tumatakbo lang siya, hindi na siya lumaban pa. Dahil alam niyang mas lalo siyang masasaktan kapag inilaban pa niya. Napakahusay rin ang ginawa ni Kufra at may kasama pa siyang Nana. Hindi ko talaga inaasahan na sila ay nandyan at papalag ako. Mag-entropy in ako papalapit dun kay Nana at siya yung inuna ko at pumapalag ako dito. Mabubura si Nana. Isama mo na rin si Kufra, si Guinevere, kinakailangan ng tumakas at ako ay may patipi-tipi pa. Ganon dapat. Pumalag na lang kayo para kahit papaano nagkakaroon kayo ng lifesteal habang humahampas at tumatama yung mga pag-atake nyo. Kasi kung tatakbo lang kayo sa mga ganong uri ng sitwasyon, mapipitas talaga kayo. Yung Guinevere, kinakailangan natin siya itumba. Monster kill ng ating Nathan at syempre kinakailangan natin basagin yung tore para makalamang tayo na makalamang at hindi na sila makahabol pa. Isa pa sa mga nagustuhan ko kay Nathan, sobrang bilis niya talaga mag-push. Ayan, mababasag natin yung third tower ng kalaban. May Athena shield na tayo kaya medyo makunat na tayo. At ito susubukan na natin i-end yung Kufra nag-set dito, nahuli niya ako at matatapos namin yung laban. 12 minutes lang natapos na kagad namin yung laban kaya subukan nyo na practicein or gamitin si Nathan. Pakishare na rin itong video para matuto rin yung iba. Huwag nyong kalimutan mag-follow sa aking Facebook page, TikTok at YouTube channel. Thank you so much.